Tara, himahin natin ang isang kwentong bihirang pag-usapan pero siguradong magpapagulo sa isip nyo. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang napaka-kontrobersyal at sobrang nakakabigahaning kwento mula pa noong digmaang Pilipino-Amerikano. Isipin nyo to, isang sundalong Amerikano ang dinala rito sa Pilipinas para lumaban. Pero sa gitna ng matinding bakbakan, bigla niyang nakita ang sarili niya sa mga taong tinatawag nilang kaaway. Ito ang kwento niyang isang lalaking tinalikuran ng sarili niyang hukbo para makipaglaban para sa mga Pilipino. Okay, simulan natin dito. Paano mo nga ba huhusgahan ang ganitong klaseng tao? Sa isang banda, para sa mga Amerikano, isa siyang ganap na traidor, tinalikuran niya ang bansa niya eh. Pero sa kabilang banda naman, itinuring siyang bayani ng mga ninuno natin. Isipin mo yon, isang sundalong ipinadala para manakop, siya pa yung nakipagpatayan para protektahan ang mga taong dapat sana'y susupilin niya. Kaya ang laking tanong talaga dito, sino nga ba talaga si David Fagan? Ano ang kwento sa likod ng pangalang ito? At bakit umabot sa puntong nagpatungang Amerika ng $600 na pabuya sa ulo niya para lang mahuli siya? Para maintindihan natin kung bakit niya ginawa ang ginawa niya, kailangan muna nating ilagay ang sarili natin sa sitwasyon niya noon. Unang bahagi, lihim ng lahi at panahon ng digmaan. Balikan natin ang taong 1899, kasagsagan to ng gyera sa pagitan ng Amerika at Pilipinas. Ipinadala ang mga tropang Amerikano sa Luzon para tapusin ang puwersa ng mga revolusyonaryo natin. Ngayon, ilagay niyo ang sarili niyo sa posisyon ni Fagan. Ibinagsak siya sa isang bansang hindi niya kilala para lumaban sa isang digmaang hindi naman talaga kanya. Day 1 pa lang niya sa isla, nasa gitna na agad siya ng isang napakatinding moral dilemma. Ikalawang bahagi, ang mga Buffalo Soldier. Silipin natin yung unit niya. Si Fagan ay kabilang sa 24th Infantry Regiment. Sila yung mga kilala sa kasaysayan bilang mga Buffalo Soldiers, mga tropang African-American. At ang pinaka-ironic dito, habang idinideploy sila para ipaglaban ng bandera ng Amerika, nakakaranas sila ng matinding diskriminasyon mula mismo sa mga puting opisyal nila. Kumbaga, inutusan silang magbuwis ng buhay para sa isang bansang hindi man lang sila mabigyan ng pantay na karapatan. Ang bigat niyan, di ba? At dito na pumasok yung malaking realisasyon niya. Pakinggan nyo tong linyang ito mula sa mga tala. Bakit ako lumalaban sa mga taong ang tanging hangad lang ay kalayaan? Isang bagay na ipinagkakait din sa akin sa sarili kong bayan. Tagos, di ba? Nakita ni Fagan na ang mga Pilipinong inuutusan siyang patayin ay tinatawag din ng mga Amerikano gamit ang parehong mga mapanlait na salitang ibinabato sa mga itim sa Amerika. Ayun, doon siya namulat. Grabe yung contrast dito. Sa isang side, araw-araw siyang ninilalait at inaapi ng mismong mga opisyal na pinagsisilbihan niya. Sa kabilang side, naramdaman niyang itinuturing siyang kapatid ng mga taong tinatawag nilang kalaban. Makes you think, bakit ka nga man mananatili sa panig na walang ginawa kundi maliitin ka kung yung kabilang panig ipinaglalaban yung eksaktong kalayaan na matagal mo na ring pinapangarap? Ikatlong bahagi, ang paglipat ng panig at pagtakas ni Fagan. Pansinin niyo kung gaano kabilis nangyari ang lahat. Dumating siya noong 1899. Hindi siya nagpatumpik-tumpik kasi pagsapit pa lang ng November 17 ng parehong taon, tinalikuran na niya ang Amerika. At ang matindi, pagdating ng 1901, andun pa rin siya nakikipagbakbakan laban sa pinakamalakas na military force sa mundo. Imagine nyo yung gabing to, November 17, 1899, gabi sa isang kampo sa Nueva Ecija. Imbes na matulog, palihim na tumakas si Fagan. Walang pagdadalawang isip, dinala pa niya yung baril niya. Nakipagkita siya agad sa isang Pilipinong rebelde na naghihintay sa labas ng kampo. Boom! Simula sa gabing iyon, hindi na siya basta bihag lang, kapatid na siya sa laban. Ikaapat na bahagi, tinik sa Amerika, bangungot sa militar. Hindi lang siya basta sumali, umangat pa siya ng husto. Dahil kabisadong-kabisado niya ang mga taktika, armas at galawan ng mga Amerikano, ginawa siyang captain ng mga Pilipino. Tapos kalaunan, kinilala na siyang general sa Central Luzon. Sa loob ng 2 taon, namuno siya sa mga sunod-sunod at matagumpay na ambush na naging literal na bangungot para sa US Army. Kaya umabot sa puntong nagpapatong sila ng pabuya. $600. Baka isipin nyo, sus, liit naman yan ngayon. Pero uy, noong panahong iyon, astronomical na halaga yan.
Sobrang desperado na ang mga Amerikano na mahuli ang tinawag nilang The Deserter. Para naman sa mga Pilipino, siya ang naging ultimate secret weapon nila. Kaya ngayon, ang natural na tanong natin, sa laki ng pera at sa desperasyon nila, nakuha ba talaga yung pabuya? Nahuli ba nila ang lalaking sumira sa napakaraming operasyon nila? Ikalimang bahagi, ang misteryo ng pugot na ulo at ang huling kabanata. Fast forward sa 1901, medyo humuhupa na yung giyera. Sumuko na yung karamihan sa mga general nating Pilipino. Pero si Fagan, no way. Tumanggi siyang sumuko. Alam na alam niya kasi na dahil Amerikano siya, treason ang ikakaso sa kanya. Ang parusa doon? Check na bitay. Kaya ang ginawa niya, tumakas siya papunta sa malalayong kabundukan ng Nueva Vizcaya kasama ang asawa niyang Pilipina. At dito na nangyari ang pinakamisteryosong bahagi. Parang eksena sa pelikula. May dumating na isang bounty hunter sa kampo ng mga Amerikano. May bitbit siyang sako. Ang laman, mga dokumento daw ni Fagan at isang pugot na ulo. Ang catch, sobrang sunog ng ulo, halos hindi na makilala. Sabi nung bounty hunter, napatay daw niya yung general sa isang engkwentro at nandiyan siya para kubrahin yung $600. At para sa mga Amerikano, tinanggap na nila yon bilang official proof na patay na si Fagan. Medyo kahina-hinala, di ba? Ika-anim na bahagi, bayani o traidor, ang lihim. Kaya naman hanggang ngayon hati ang opinyon ng kasaysayan dahil walang malinaw na saksi bukod dun sa kumita ng pera at dahil hindi nga makikilala yung ulo, napakaraming hindi naniwala. Kumalat ng husto yung chismis na buhay daw talaga si Fagan, na nakatakas daw talaga siya at namuhay ng payapa kasama ang mga katutubong tribo sa bundok, malayo sa anumang gulo. Isang alamat na hindi na natin malalaman ang buong totoo. Ipinapakita lang talaga ng kwento ni David Fagan na ang kasaysayan ay minsan nakadepende kung saan ka nakatayo. Hindi lang to usapin ng kung anong lahi o bansa mo, usapin to ng paninindigan sa kung ano sa tingin mo ang tama. Kaya iiwan ko sa inyo ang tanong na ito. Ano sa tingin nyo? Patay na nga ba talaga si Fagan sa loob ng sakong iyon o nalinlang niya ang mga Amerikano at matagumpay niyang naitakas ang kalayaan niya sa kabundukan natin? Gusto kong marinig ang mga teorya nyo, i-comment nyo lang sa ibaba. Maraming salamat sa pagsama sa aming paghimay sa napakagandang pahinang ito ng kasaysayan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.